Kababayan, mula ngayon, bago po ako mag-umpisa sa aking vlog, nais ko lamang awitin ang isang napakagandang awitin. Kung ikaw ay may tunay na pagmamahal sa bayan at kung ikaw ay may tunay na pagmamahal sa taong bayan, sabayan niyo po ako. Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Napakaganda po ng awitin, mga kababayan. Kung ikaw ay totoong nagmamahal sa bayan, kung ikaw ay totoong nagmamahal sa taong bayan, napakagandang awitin, ang Pilipinas kong mahal. Mga kababayan, sa oras pong ito, pag-usapan po natin ang mga kaganapan dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po dyan sa Senado, kung saan karamihan ng mga senador ay isa-isang nagtender ng kanilang resignation bilang chairman or chairperson ng bawat departamento. So yun nga, mga kababayan, una sa lahat, si Senate President Mig Zubiri ang nag-step down bilang Senate President. Pagkatapos sumunod ang mga senador sa iba't ibang departamento, nag-step down bilang mga chairperson. Sumunod ang mga senador na bumaba o kaya nag-resign bilang chairman sa isang departamento. Tulad na lamang ni Senadora Nancy Binay as chairwoman or chairperson ng Committee on Accounts, chairperson ng Committee on Tourism, chairperson ng Committee on Ethics. So tatlong committee ang hawak ni Senadora Nancy Binay. Sumunod si Senator Joel Villanueva na nag-tender ng kanyang resignation. Sumunod si Senator Sani Angara sa Committee on Finance.
Tapos sumunod na nagbigay ng kanyang resignation si Senator G.V. Ejercito Estrada at iba pang mga senador. Isa-isang nagbitiw sa kanilang mga pwesto bilang chairperson ng isang departamento. So ganito pala ang nangyari after na magbitaw si Senate President Mig Zubiri. Nagkaroon ng election or voting, mga kababayan, dyan sa Senado kung sino ang susunod na maging Senate President. Kahit gustuhin man ni Senador Jinggoy Estrada na maging Senate President, mga kababayan, kailangan dumaan muna sa voting system. Kaya ang naihalal, mga kababayan, na kapalit ni Senator Mig Zubiri, mga kababayan, ay si Senator Chis Escudero. Ngunit, mga kababayan, nakakapagtaka ang nangyari nung bumitaw sa posisyon at nagbigay ng speech si Mig Zubiri, mga kababayan. Bakit naging emotional ang kanyang reaksyon habang siya ay nagbibigay ng speech, mga kababayan, sa pagpapaalam sa kanyang liderato bilang Senate President, mga kababayan? Totoo ba na kaya si Mig Zubiri ay nag-step down dahil gusto siyang sibakin ng Malacanang na pinangunahan ni Ma'am She dahil hindi sumunod sa utos na ipatigil ang PDIA-Leaks? Ma'am She, bad ka talaga. Ma'am She, bad ka na, ha? Totoo ba ito, Ma'am She, na ikaw ang dahilan kaya nag-step down si Senate President Mig Zubiri? Mga kababayan, ang dahilan pala kung bakit bumaba sa pwesto si Mig Zubiri bilang Senate President ay talagang pinag-initan siya ng mga kaalyado ng administrasyon, pinag-initan siya ng Malacanang, kaya siya bumaba sa pwesto. Una sa lahat na dahilan kung bakit siya pinag-initan ay ang pagkontra sa PI ni Tambaloslos or People's Initiative, mga kababayan, na mismo mga kaalyado niyang mga senador ay bumabatikos sa kanyang liderato. Sabi niya habang siya ay ini-interview, mga kababayan, ng isang mainstream media, kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, ang Net25, sabi niya, mga kababayan, na dahil sa kanyang pagkontra sa People's Initiative ni Tambaloslos, na mismong mga kaalyado niyang mga senador ay bumabatikos sa kanyang liderato. Mula pa noong January pa lang daw, umpisa na yung hindi pagkakaunawaan sa kanyang liderato. February and March, sabi niya, mga kababayan, lumalabas na yung mga black propaganda against sa kanyang liderato. Sumatindi po ang nangyaring kudita diyan sa institusyon ng Senado, na dahil sa kanyang pagkontra sa mga balak o mga hakbang
ng administrasyon patungkol sa People's Initiative ni Tambaloslos ay umpisa lang nagkawatak-watak ang mga miyembro ng kanyang liderato. Ayon pa kay Senator Mig Zubiri na may nagalit sa kanya na makapangyarihan dahil sa committee hearing ni Senador Bato de la Rosa patungkol sa PDEA-Leaks. Isang dahilan kung bakit ay ganun na lamang ang presyo na nararamdaman ni Mig Zubiri ay ang sinasabi niyang makapangyarihan na kung saan nagagalit kung bakit nagpatuloy pa ang hearing na ginawa ni Bato de la Rosa sa PDEA-Leaks. Sino kaya tong tinutukoy ni Senator Mig Zubiri na makapangyarihan, mga kababayan? Si Ma'am She ba? Ang Malacanang ba? Si Romualdez Tambaloslos ba ang tinutukoy ni Mig Zubiri na makapangyarihan at gustong ligwakin ang liderato ni Mig Zubiri bilang isang Senate President? Grabe daw ang pressure na kanyang nararamdaman sa kanyang liderato. Sino kaya, mga kababayan, ang nag-pressure kay Mig Zubiri dahilan upang siya ay mag-step down? So totoo nga, mga kababayan, na ang dahilan ng kanyang pagbitiw sa posisyon bilang isang Senate President ay hindi basta-basta ang pressure na kanyang nararamdaman at maraming mga black propaganda against sa kanyang liderato. Sabi niya, mga kababayan, ang pressure ay nagmumula sa makapangyarihan. Ayaw lang niyang masabi na ang pressure ay nagmumula sa Malacanang. Pero yun po ang totoo. Pakialamera kasi si Ma'am She, mga kababayan. Si Ma'am She at ang Malacanang, ang administrasyong BBM, ang nag-pressure kay Mig Zubiri dahilan upang siya ay mag-step down, mga kababayan. Totoo nga yung sinabi nila na babae ang nagpapatakbo ng ating bansang Pilipinas. Matanong ko lang, mga kababayan, binoto ba natin si Ma'am She para siya ang magpatakbo sa ating bansa? Bakit si Ma'am She nakikialam sa mandato ng kanyang asawa na si BBM? Bilang binoto ng taong bayan, nararapat na si BBM ang magpatakbo at hindi si Ma'am She. Dahil ba alam mo, Ma'am She, na si BBM ay wala na sa maayos na pag-iisip, kaya ikaw na lang ang inisyatibo na nagpapalakad o na nagpapatakbo sa mandato ng isang presidente bilang inihalal ng taong bayan. Kaya pala, mga kababayan, nagkalitsi-litsi ang takbo ng bansa natin. Nagkalitsi-litsi ang takbo ng ating bansa kasi si Ma'am She nakikialam
sa mandato ng kanyang asawa. So ikaw pala, Ma'am She, ang dahilan sa mga kaguluhan na nangyayari sa ating bansa. Ito namang pag-amend ng konstitusyon, isa rin sa mga dahilan kung bakit na pressure si Senator Mig Zubiri kasi gusto ng palasyo na huwag patagalin ang usaping Chatsa. At dahil hindi nasunod ang gusto ng palasyo, mga kababayan, nabilisan ang proseso sa gusto nilang mangyari na pakialaman ang konstitusyon. Kaya naligwak, mga kababayan, si Mig Zubiri sa kanyang liderato. So mga kababayan, ang administrasyong BBM ay nakikialam diyan sa institusyon ng Senado. Sa panahon ba ni ex-PRRD, kahit isang missed call hindi ginawa ni Tatay Digong para tumawag sa Senado at magdikta sa mga senador. Hindi nakikialam si Tatay Digong sa mga desisyon ng Senado. Malaya sila sa lahat ng kung anumang gusto nilang gawin na mag-imbestiga o kaya gumawa ng batas. Sa panahon ni Tatay Digong, ni hindi nga siya makipag-usap sa mga senador, sa mga committee hearing na ginagawa sa Senado. Hindi nakikialam si Tatay Digong. Pero sa administrasyon ngayon, mga kababayan, pag di ka sumunod sa gusto nila, ligwakin ka. Ligwakin ka sa pwesto, gurgurin ka para maalis ka sa posisyon. Anong tawag sa ganitong pamumuno ng administrasyon, mga kababayan? Isang diktador. So diktador, isang diktador at may pagkamarsyalo, mga kababayan. Walang kaibahan sa pamumuno ni Marcos Sr., mga kababayan. So halos wala nang kaibahan sa panahon ng kanyang ama ang pamumuno sa ating bansa. Ang kaibahan lang, si Marcos Sr. ay hindi bangag. Ang problema ngayon, si Marcos Jr. ay bangag. So ganon, mga kababayan, ang takbo ng kasalukuyang administrasyon. Ano ang solusyon sa ganitong klaseng pamumuno? Kung noon, sa panahon ng kanyang ama na isang diktador at nagdeklara ng martial law sa ating bansa, anong ginawa ng taong bayan? It's a revolution. People's power. Ibinalik sa taong bayan ang kapangyarihan. Mga kababayan, binudol tayo ni BBM. Huwag tayong pumayag na patuloy na mamumuno sa ating bansa ang isang leader na walang pagmamahal sa bayan, na walang pagmamahal sa taong bayan. Huwag tayong pumayag na basta-basta na lamang yurakan ang ating mga karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Nag-double time na ang administrasyong ito para pakialaman ang ating saligang batas. Kaya isa-isa na nilang tinanggal sa posisyon ang mga politiko na hadlang sa kanilang mga plano. Sana sa bagong liderato ng Senado ni Chis Escudero, hindi ma-influensyahan ng Malacanang. Kasi kung sunod-sunuran lang
si Chis Escudero, mga kababayan sa Malacanang, makakalusot ang mga plano nila na baguhin ang konstitusyon. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon, mga kababayan, dahil gusto nilang manatili sa kanilang posisyon. Gusto nilang pakialaman ang konstitusyon dahil gusto nilang tumagal sa posisyon. Mga hangul sa kapangyarihan, mga butod sa pagwaldas sa pera ng bayan. Kawawa ang taong bayan. Kawawang kawawa ang ating bansa. Tapos, ang nakakatakot pa, mga kababayan, wala sa matinong pag-iisip. Ang ating leader, ang ating Pangulo, dahil sa kanyang paggamit sa pagsinghot ng pulburon, mahirap lang pangunahan ang ating mga kasundaluhan, pero sana magising na kayo sa katotohanan. Kayo ay nanumpa para protektahan ang interes ng sambayanang Pilipino. Kaya sana kalimutan ninyo ang mga personal na interes. Huwag niyong antayin na mangyari muli ang EDSA Revolution. Hindi kailangang may dumanak pa na dugo para tayo ay manindigan. Hindi na kailangan na magkagulo pa ang ating bansa para magkaroon ng pagbabago sa administrasyon. Ang kapal ng mga mukha. Lahat na lang gustong diktahan. Ang SMNI na nagsasabi ng totoo, nagbabalita ng katotohanan sa mga kabulastugan ng administrasyon, tinanggalan ng prangkesa, mga local official na magbibigay ng permit sa rally ng maisog, tanggalin sa posisyon. Si Senate President Mig Subiri na ayaw sumunod sa kanilang mga gusto, ginorgor, mga kababayan, at tinanggal sa posisyon. Mga vlogger na against sa administrasyon, tanggal ang mga account sa YouTube or Facebook. Mga diktador, ang kapal ng mga pagmumukha ninyo, mga hangul sa kapangyarihan. Umalis na kayo sa posisyon. Hindi kayo nakakatulong sa taong bayan, lalong naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sana magising kayo sa inyong mga pagkakamali. Kusa kayong bumaba sa inyong mga posisyon dahil hindi kayo nakakatulong sa ating bansa. Hindi kayo nakakatulong sa taong bayan. So mga kababayan, patuloy ang ating pagkakaisa upang manindigan laban sa mga tiwaling opisyal ng ating bansa. So maraming salamat, mga kababayan. Hindi ko na po pahabain pa ang ating pagsasama. Abangan nyo na lang sa susunod nating mga vlog. Maraming salamat po.